Magandang gabi po mga kaibigan. So ito po may nagpadala po sa atin ngayon ng panel gauge ng Fortuner, no. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 12, 2024. So siya nga pala, ito pong gauge nito ay nagba-blackout po ito, no? Gaya po ng dating ginagawa natin. So pagka matagal, nagba-blackout, nagugod na, then pag start up, blackout po siya. So ito nga pala po, ang kwento po nito ay pinalalamog po siya. So kaya from from Albay, kaya nagulat ako nung tinanong ko kung saan galing, from Albay daw. Kaya nagulat ako, lalamove. Ang lalamove kasi natin local lang eh. So I mean, pangmalapitan lang. Kaya natuwa lang ako nung nabanggit na taga-Albay. Na misinterpret ko lang po dahil gawa ng yung nagpadala daw po pala nito is kapatid niya. So from Albay, going to Manila, okay. Then Manila, going to dito sa Cavite. So yun po yung kwento nito, nakakatuwa naman. Okay, anyway, sige po, umpisa na po natin, no? Okay, so i-check po muna natin bago natin i-repair para malaman po natin kung maayos po yung pagkakabaklas at wala pong any damage po dun sa gauge, no? So meron po pong nakasulat dyan, okay? Ito po yung address ko. Sinulat lang po. So ngayon po ay anong oras na ba? Mag-alas 11 na pala, no? Galing pa po kasi ako ng trabaho. So mag-alas 11 na ng gabi. Okay. Pero magagawa naman natin ito ngayon. So kasi isang oras lang naman po ito gawin. Tapos by tomorrow morning, pwede na po natin itong ipa-ship back. So via lalamove din. So pwede pong ako na yung magpa-book. Pagka meron po kayong ipapabook or gusto niyo po, kayo na po yung magpabook. Depende po sa usapan ko yun. Okay? Kasi po bukas, Sabado, sa Nuvali naman po ako magagawa, no? Sa Laguna. Doon po ako naka-schedule pag Sabado. Okay. So, yan. So far, wala namang any damage, no? So, hindi naman nag-crack, wala namang any crack doon sa plastic niya. So, buksan natin ito. Just to make sure lang po, para kung sakaling any problem po dito sa any physical damage, just to make sure lang po na yung damage ay hindi nanggaling sa atin during repair, kasi medyo nakakaya naman dahil yun nga po, maayos pong naibigay ng customer tapos pag binalik po ay may damage na. So, iniwasan po natin. So, okay naman po. Wala naman pong problema dito. Okay. Then, dito naman. At medyo madumi lang po, pero lilinisin natin yung mamaya. After na ma-repair. So, ito nga po pala, ipapalitan na rin natin ng LED. So, meron pong request yung ating customer na meron po siyang ni-request na kulay or color combination. So, mamaya papakita ko po sa inyo. Yung magtatanggal po nito, make sure po na lagay nyo muna ng marking yung pinakadulo ng needle kung saan siya nakatapat. Para pagbalik, hindi ko kayo mahirapang mag-align. Ito po kasi since kabisado ko na po, so kaya hindi ko na po siya lagyan. So kasi po medyo madami-dami na rin po ako nagawang ganito. Kaya alam ko na po kung saan po siya naka-align. Okay, tapos ito po naman yung dalawang screw lang ito sa likod. At the rest is naka-flip. Flip type na po siya. Okay. Ayan. Then ito, tanggalin lang natin itong cover, no? Okay, so far okay naman yung gauge at wala namang sign na. Ito nga pala, no, ingat lang po sa pagtatanggal nitong LCD. Medyo babasagin kasi ito. Okay. So yung gauge niya, wala naman po ako nakikita any sign na nalubog siya sa baha or na-repair. So fresh na fresh po siya, wala akong ginalaw dun sa gauge.
Okay, so ayan. Then yung LED naman po niya, medyo pallid na rin kasi medyo ano na rin siya. Yung kulay niya medyo maitim na rin. Okay, so yan, papalitan po natin ng mga piyesa to para mawala yung pagka-blackout niya at the same time. Yung LED, kasabay na rin po natin para isang gawaan na lang po. Okay, balikan ko po kayo after magawa para may pakita ko po sa inyo. Go. Okay na po ito mga kaibigan. So nagawa na po natin, no? So as usual, so gaya po ng dating nire-repair natin. So ito po yung mga piyesa na pinalitan natin, no? Marami po yan. Lahat na po sinabay ko, isinama ko. So para po isang gawaan na lang po siya. Kasi actually yung iba pa naman dito, good pa naman. Pero since nakakonekta siya dun sa sirang piyesa, so isinabay ko na po siya. Para yun nga po, para mas sigurado po tayo na walang magiging problema in future at tumagal yung gauge. Okay. At then at the same time, yung mga piyesa po natin na gamit dito, ito po nakasealed. Nakasealed pa po yan, puro brand new po siya. Okay. So yan. So i-power up na po natin, no, para makita natin. Ito po ay nagba-blackout po siya, no? So sa unang supply po ninyo, ayaw po niyang gumana. Okay. Pero ngayon, try po natin, no? Pinalitan na rin po natin yung LED. Okay, 1, 2, 3. Ayun, no? Gumana na. Oh. Ganda. One click lang siya. Oh. So, bali yung LED po niya na kulay puti na pinalitan po natin, total po niyan ay 21. So, bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, ayan po. Okay na po. So, kaya po natin binibilang yan kasi po sa sobrang dami po, minsan mayroon tayong nakakaligtang lagyan. Minsan po, yung mga customers sinasabi ba't hindi maliwanag yung area na yun. So, kaya yun, naging ano na po natin, nabilangin po siya. After magawa. Okay. So, yun naman pong ilaw niya. Ito po. So, meron na po itong high temp na film. So, para po mag-complement yung kulay. Nahulog ang ating soldering iron. So, yan po. Ito po yung kulay niya, no? Yan. So, blue, yung mga numbers. Okay. So, yan. Then the rest, white na po siya. Nilagyan lang natin ng touch dito ng red dito sa empty at saka sa temperature. Then the rest, yung blue. Okay, maganda po ito, no? Maganda po ito. Okay, then, ngayon, linisin po muna natin ito, no? Okay, kasi malikabok ito eh. Itong loob nito. Then, tanggalin nyo rin po itong cover na plastic, then linisin nyo rin po yung loob. Kasi po, may natatrap po na alikabok dyan eh. So kahit na bagong lagay po yung ilaw ninyo, eh kung may alikabok naman po dyan sa loob, natatrap niya po yung yung bugang liwanag. Medyo hindi po siya nagiging maganda yung resolution ng liwanag. Hindi pantay kasi nga nabablock po ng mga alikabok. Yan. Okay. So yan. So ito, kabit na po natin ito. Ito, ingatan nyo lang po ito. Mas maganda po kung ikakabit nyo po siyang nakalapat. Iwasan nyo po siyang ma-flex ng masyado kasi meron po mga cases po na medyo mahihina na po yung pyesa. Kapag medyo na-flex yung PCB, nagka-crack po yung mga component niya. Okay. So medyo mahirap nang hanapin pag sa dami pa naman po niyan eh. Yan. Medyo maingat lang po ng konti, no? Okay. Tapos, itong LCD. Okay, linisin nyo lang po yan. Yan. Okay, kabit nyo na siya. Pipress nyo lang po ito, no? Pero kapag pinress nyo yan at medyo nahihirapan mo kayong isalpa, huwag niyo po pipilitin kasi may mga ganito po na kapag mahirap isalpa, ibig pong sabihin nun, eh merong nagbablock sa kanya. Pag pinili nyo, mabibend po yung paa.
Kasi wala pong nabibiling ganyan eh. So bibili na po kayo ng buong ganito. Wala pong nabibiling gano'n, yung LCD lang. Buo po na yan. Okay. So ito, kabit na po natin itong needle. Okay. So yung gaya na banggit ko, mas maganda po pagka kung halimbawa mag-DIY kayo at kaya niya naman, itapat nyo lang po siya doon sa marking na nilagay po ninyo bago nyo tanggalin para hindi po kayo mahirapang mag-calibrate itong si gauge kapag pinabit na po siya sa unit or sa mismong sasakyan. Okay. Okay. Ito kasi kabisado ko na kaya kahit na hindi ko nalagyan ng palatandaan, alam ko na po kung saan po siya nakaposisyon. Okay. Yan. Yan. Okay. Tapat nyo lang ito sa pinakaunang guhit. Ito madaling tandaan kasi ito itong RPM at saka itong kilometers. Nakatapat lang po siya sa 0. Ito medyo offset po kasi itong gas at saka temperature. Okay, yan. Yan, okay na. So ngayon, isa pang technique ko, para po mas, kasi ito po pag nilubog nyo po, may mga cases po sumasayad dito eh. So ikot nyo lang po na 360. So pakiramdaman nyo po kung merong sumasayad. Kung may nasayad po, iangat nyo lang po ng konti. Okay, kung kabi nyo lang ng konti. Ngayon, iset po natin siya sa gitna or sa pinakataas. Yan. Then, mamaya kasi pagka sinuplayan natin yan, automatic po yung magkakalibrate. No? Okay. Kapag hindi po yan gumana, ibig sabihin may problema po siya. Yun po yung palatandaan natin. Pag hindi siya bumaba doon sa 0, o hindi siya nag-calibrate doon sa 0. So, yan. Okay. Ngayon, ito, linisin po natin ng acrylic cleaner, lalo na yung loob. Pinamamahaya na po ng ng dumi. Kasi hindi po siya nababaklas eh. Tingin ko, mga more than 10 years na po itong hindi natatanggal. Kaya yung dumi niya, yun, tuman na sa loob. Nanirahan na dito sa loob. Yan. Hindi naman kasi ito hindi siya silyado. Meron siyang mga awang. Kaya yung mga alikabok po, pag dumikit yan sa loob, di na po natatanggal. Nakadikit na po siya ng pyramid yan. Unless talaga nilisin niya. Or i-detail niyo. Yan. Naabot na tayo ng alas 12 na rin, no? Yan. Okay. So, yan. Yan, kintab na. Ganda. Yan. Okay. Ilinisin po natin yung bago natin i-prepare. Shit. Merong mga maliliit na scratches at saka mga natulong dumi. Okay, so ayan na mga kaibigan, no? Okay. So ayan, susuplayan na po natin. Okay, so ngayon, yung mga needle po niyan, nasa itaas po. So kapag good na po yan, dapat po bumaba na yung mga needle niya, bababa po yan para mag-calibrate. Ngayon, kapag meron pang problema yan, meron diyang needle na mag-i-stay dun sa taas, hindi po siya gagalaw. So, yun po yung may problema pa. So, ngayon, tingnan na po natin siya. No? 1, 2, 3. Yun, 1 click. Yun, umilaw na. Yun, bababa dapat. Ayun, bumaba na po lahat ng needle. So, nag-calibrate na po siya. Ganda ng kulay. Oh. Bago na rin kasi yung LED niya. Tsaka yung color combination, ang ganda. Simple lang, pero modern. Ang odo niya ay 151,780. So medyo mababa, mukhang hindi gamitin ito, no? Yung sasakyan. So ayan, okay na po ito mga kaibigan. So pwede na po itong lalamove ng ating customer
tomorrow kasi Quezon City lang naman sila. Okay, so mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. So yung aking detalye, yung cellphone number ko at kung saan ako nagsiservice at yung price and then warranty, nandun po lahat sa description ng bawat vlog ko. So pakicheck nyo na lang po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.